Uulan. Mga Andre, tinapay kayo. Hindi kami natuloy mga Andre no, sa La Union. Kasi tara mga Andre, kwento ko sa inyo. Kasi mga Andre, ganito yung nangyari no. Sinunoy kasi mga Andre, yun eh, referee ng basketball ng mga liga rito sa Dasmariñas mga Andre no. Nung nakaraang buwan, dahil mag-e-eleksyon, kumbaga tinigil pansamantala lahat ng liga rito sa Cavite mga Andre no. So nung panahon na yun, wala silang trabaho. Pagkatapos nung pa pinag-usap na sasama siya sa probinsya mga Andre. Tapos nung nakaraang araw nga sinabi ko sa kanya yung araw ng alis, siguro nakahiyaan niya lang na tumanggi sa akin na hindi siya makakasama dahil may trabaho siya. So ang ginawa niya mga Andre, yung trabaho niya nung Sabado kahapon, hindi, yung trabaho niya dapat ngayon, pinakancel niya kahapon mga Andre no, para lang makasama sa akin. Pagkatapos nung sinabi niya yun sa akin, tsaka ko rin lang nalaman na kailangan niyang makabalik ng Linggo ng mas maaga. Kasi nga, kumbaga hindi niya na maika-cancel yung mga Andre no, kumbaga nakiusap lang siya kasi loaded nga sila. Kung babalik kami ng Linggo ng maaga, medyo alanganin. Kaya nakakahiya naman. Tapos medyo may rin ako mga Andre no, inuubo rin ako. Hindi rin maganda yung pakiramdam ko. Kaya nag-decide kami na hindi na lang tumuloy pa La Union. Pero definitely mga Andre no, sa susunod na buwan pupunta po kami doon. Tapos para makita nyo mga Andre yung bahay no, tapos na yung bahay. Okay na, maganda na, bahay na. Titira na lang mga Andre no, titira na lang ang kulang. So yun ang istorya mga Andre no, kaya hindi kami natuloy kagabi. Kaya yun ang ginawa namin, nag food trip na lang kami, di ba? Ito na lang mga Andre no, kumbaga share ko sa inyo yung itong pag-YouTube ko mga Andre no. Gaano siya kadali, di ba? Gaano siya kadali para kumita ng pera dito sa YouTube. Easy money nga ba? Parang ganoon mga Andre no. Kasi parang ang dali mga Andre no, at pag ganito lang kikita ka na ng pera, 'di ba? Kung makakakuha ka ng audience na tama, 'di ba? Kung may mga taong susuporta sa iyo, yung ganoon. So gaano kadali, 'di ba? Kasi may mga nagsasabi na social lang ginagawa mo, trabaho bang maituturing 'yan, 'di ba? I think sa panahon ngayon mga Andre no, kumbaga hindi naman lingid sa kaalaman yun na maraming tao na po yung umunlad sa pagbablog, 'di ba mga Andre? At yung pagsasabi na madali, ganito po no. Nung nagsimula po ako sa YouTube, as in zero mga Andre zero everything. Wala akong subscriber kundi ako din. Ako din yung nanonood sa videos ko mga Andre no. Kumbaga ang tagal lang naka-upload ng video, ang makukuha kong views is 50 views. Ilang buwan na yung video mga Andre no, yung ganon. Wala kang sweldo pag ganon mga Andre no. Kasi si YouTube meron siyang requirements na kailangan magkaroon ka ng 1,000 subscriber at saka 4,000 na watch hours bago ka makapag-apply ng monetization mga Andre no. So ang mangyayari pag ganon, para ma-reach mo yon, wala kang ibang gagawin kundi mag-upload ng video mga Andre, hoping na magustuhan ng tao yung ginagawa mo. At yun po yung ginawa ko sa loob ng halos kulang isang taon mga Andre no. Gawa ng video, upload, tapos hindi siya kasing dali nang naiisip ng iba mga Andre no. Kasi siguro sa simula, 'di ba, maganda yung marami kang idea. May napanood akong video, sabi ko okay to no. Gayahin ko nga yung video na to. Habang ginagawa ko yung video, naisip ko na makakakuha yun ng audience na let's say 10,000, di ba? So, ang hinahabol mo kasi yung watch hours mga Andre no, 10,000 watch hours. Hindi po madali. 4,000 watch hours mga Andre no. Hindi madali. Napakahirap kunin nun. Mauuna pang dumami yung subscriber mo kesa yung panonood, yung oras ng panonood sa channel mo mga Andre no. Parang ganon. So, gawa ka ng content nang wala ka napapala basically. Kaya
sabi ko nga mga Dre, no, sa mga baguhan sa YouTube na kung magsisimula kayo ng channel, siguraduhin nyo na yung gagawin nyo yung malapit sa puso nyo, yung bagay na nag-i-enjoy kayo. Kasi darating kayo sa pinakamababang moral sa pag-YouTube na kung saan parang feeling mo worthless yung ginagawa mo. Walang nanonood, walang nadadagdag, parang hindi nagmo-move yung channel mo mga Dre, no? Yung ganon. So kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, 'di ba? Dahil sa walang nanonood, titigil ka na agad mga Dre. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, 'di ba? Regardless may nanonood sa iyo na 1, 2, 3, magpapatuloy ka kasi nga nag-i-enjoy ka, 'di ba? Sa simula mga Dre, gusto ko lang i-document yung nangyayari sa buhay ko, 'di ba? Tapos gusto ko ring ipakita sa pamilya ko dito sa Pilipinas kung anong klaseng buhay meron kami doon. At isa doon mga Dre is yung gusto kong makita nila yung yung parang financial na aspeto ng buhay sa Canada mga Dre, no? Kasi nga maraming nag-iisip, gaya ng sabi ko mga Dre, no, miski ako nung hindi pa ako nakakarating sa Canada, para sa akin yung 90,000, sabi ko ang daming pera na noon mga Dre, no? Hindi ko na maisip kung paano ko huhupusin yun, di ba? Parang ganon. So gusto kong ipakita mga Dre, no, nung tumagal-tagal ako sa Canada, gusto kong ipakita sa pamilya ko na oo, malaki yung kita namin, pero gusto ko ring makita nyo kung paano ginagastos at magkano yung gastusin. Kasi hindi naman maiwasan na may mga lalapit sa'yo, di ba? At hindi naman sa lahat ng oras makaka-oo ka, at dahil doon magtatampo-tampo, yung ganoon mga Dre. Kaya pakita ko sa inyo, 'di ba? So somehow pag nagsabi ako na wala ako, at least baka sakali maintindihan nyo, 'di ba? Pero ang nangyari mga Dre, no, supposedly dapat yung mga taong malalapit sa iyo sila yung unang susuporta sa iyo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi pagka-pamilya mo mga Dre, bagay miski ako mga Dre, no, pagka-pamilya mo yung gumagawa ng videos, yung vlog nila, medyo alam ko na yan, parang ganon. So yun mga Dre, no, yun yung naging simula sa YouTube mga Dre, no. Pinagpatuloy ko lang kahit wala nanonood, kahit tawanan ako. Alam niyo yun, sinubukan ko pang anong tawag dito, magpa-raffle. Kumbaga manood ka lang, mag-subscribe ka sa channel, at kita, kumbaga baka manalo ka sa raffle, yung ganon. Ginawa ko yun kasi naisip ko na baka sakali sa pamamagitan ng paggamit ng pera, kumbaga makuha ko yung requirements ni YouTube mga Dre, no. Sabi ko, sa gagawin ko na to, at least baka makakuha ko ng mga 10,000 subscriber agad. Ganun kayabang yung isip ko dati mga Dre, no, bilang baguhan sa YouTube. Nakakuha ko ng subscriber, hindi ko lang matandaan kung umabot ng 100. Ang problema, nung hindi sila nanalo, nag-unsubscribe din sila mga Dre. So doon ko na-realize na hindi ganon yung paraan. Kumbaga it's not paano ba to mga Dre, no? It's not sustainable. Kasi nga okay, magsasubscribe sa iyo, pero pag hindi mo na ibigay yung gusto nila mga Dre, no, kung hindi sila nanalo, kung hindi mo sila nabigyan ng premyo, iiwanan ka din nila, 'di ba? Kasi ang hinahabol nila sa iyo is yung makukuha nila sa iyo sa pagsasubscribe sa iyo mga Dre, no. So sabi ko, okay, daanin ko sa tiyaga, daanin ko sa pagsisikap, 'di ba? Easy money. I mean 10 months mga Dre, no, 10 months na pagtsatsaga sa paggawa ng content. At may mga pagkakataon mga Dre na hindi mo pwedeng sabihin na hindi po libre yung paggawa ng content, di ba? Una, mag-invest ka ng maraming time, di ba? Yung ideas, yung sa editing mga Dre, no. At yun nga, no, hanggang ngayon mga Dre, hanggang ngayon sa pagbablog ko, may mga pagkakataon na habang nagsasalita ako, naiisip ko na nasabi ko na to,
'di ba? So biglang mawawala ako sa mawawala ako sa flow. Tapos mawawalan ako ng gana, so mag-i-stop ako mga dre, no? Yung ganun. Definitely, paano ba? Hindi easy money yung pagbablog mga dre, no? Kumbaga, yung resulta nung mahabang panahon ng pagtsatsaga nang wala kang nakukuha, ngayon kahit papaano may benefits na, 'di ba? Kumikita ka na kahit papaano. Yung ganoon mga dre. Pero never na magiging easy money. There's no such thing, no? Kahit sabi nila, gusto mo madaling pera, magtinda ka ng droga. Hindi rin madaling pera kasi nga yung risk, 'di ba mga dre? Pero mga dre, etong pagbablog, ang naiisip ko rito sabi ko kung maging successful ka sa pagbablog, ito yung isang trabaho na kung saan napakaganda mga dre, no? Kasi nagagawa mo yung gusto mo, 'di ba? At the same time kumikita ka ng pera. Kung may sumusuporta sa iyo mga dre, no? Ito yung pinakamagandang klase ng trabaho mga dre, no? Definitely hindi pinakamadali, 'di ba? Pero isa sa pinakamaganda. Nag-i-enjoy ka, nagagawa mo yung gusto mo, and yet at bukod pa rin kumikita ka ng pera, 'di ba? Tsaka hindi dahil kasing hirap o hindi dahil madali yung ginagawa ng ibang tao kumpara sa ginagawa mo, is ibig sabihin na nun siya, tamad siya, 'di ba? Baka nakahanap lang siya ng magandang paraan para mabit yung sistema, 'di ba? O mas madaling paraan para kumita ng pera. Yung gano'n. May 28 seconds pa. Apa kanyang klase? Abutin ba tayo? Abutin ba tayo? Oh, di ba? Di nakaraos. Minusyo yung poste, oh. Buti hindi bumagsak. Sir, dito lang dadaan sa sarado ba? Sarado po. Dito ko lang ako. Oo nga pala, Sabado. Ingat na lang, sir. Oo, thank you. Sorry. Sabado pala. Walastik ko. Sundays. And okay, 8 to 4. Napakabulok. Dito ako ngayon sa mga dre, no? Sa ano ba yung isa dyan? Nakalimutan ko mga dre, no? Island Park. Island in the Stream. Island in the Stream. Ito kailangan ka rito. Alerto ka rito. Kasi walang magbibigay rito eh. Yan. Dahil lalo traffic sila. Yan. Buti may motor. Pag may motor, ay hindi na maganda pag may motor mga dre, no? Sila yung malakas ang loob sa sa siksikan. Tapos yun, adali. Sa bagay na yan, diyan ka na magpapasalamat sa motor mga dre, no? Kasi sila yung mabilis sumingit eh. Sila yung nagkakat eh. Siguro mga dre, ang magiging title ng content na to ay all about money. Kasi medyo may kinalaman sa pera mga dre, no? Yung parang hindi ka, para sa akin mga dre, no? Para sa akin, hindi ka pwedeng magmayabang dahil lang may pera ka, 'di ba? Alam naman nating lahat na temporary lang yung pera. Sa isang iglap pwedeng bumaligtad yung sitwasyon mo, 'di ba? Mahirap ka, bigla kang yayaman, tumama ka sa loto, 'di ba? Pwede namang mayaman ka, 'di ba? Hihirap ka. Maaaring hindi biglaan, pero sa paglipas ng panahon. Kaya laging mga dre, no, laging nagsisilbing paalala yun sa akin na wala kang dapat ipagyabang kung ano mang meron ka, kasi sa isang iglap pwedeng mawala yan eh. Ganun po yung paniniwala ko mga dre, no. Thank you.
bihirang-bihira tayo pagbigyan mga dre, no. Pag mga intersection na ganun, talagang kailangan may magkakat, kailangan may motor. Motor ang ginawang pambala no. Sa paliparan naman ang labas na ito mga dre, no. Pag dumiretso ka, paliparan. Pero dito na ako dadaan mga dre sa isang daanan. Ang labas naman nito doon din sa bahagi ng bahagi ng Charbel sa sementeryo. Dito pala kami dumaan nung nagpunta kami ng sementeryo nung nakaraang araw. Etong lugar na to mga dre, no, itong bahagi ng lugar na to, kasi bagong gawa lang tong kalsada na to. Itong National Road daw to mga dre. Dati po ang presyo lang ng lote rito ay nasa 3,000. Uy, galing. Dati po ang presyo ng lote rito 3,000 nung wala pa tong mga dre, etong kalsada na to. Pero nung nagkaroon na, lalo na yung bahagi na yan na nasa tabi na ng kalsada, yung mga lote na yan, 15,000 na yata po ang per square meter. Kasi meron po akong kaklase na nakatira rito sa lugar na to Shout out po sa iyo, classmate. Classmate ng high school mga dre, no? Mga dre, naisip ko kung ang gulong mo nandyan sa ilalim ng sasakyan mo, parang medyo mahirap kunin. Hassle, mabagsakan ka. Mabagsakan ka sa muka. Puno ang parking ng SM mga dre, no? Sunday mga dre, no? Parang laging holiday dito sa SM mga dre pag Sunday. Nga pala mga dre, boses ko parang magaspang kasi masakit yung lalamunan ko Tas medyo may ubo ako kaya hindi na rin kami nakatuloy sa sa La Union. Inulit ko lang mga dre, no? Hindi ko matandaan kung nabanggit ko But anyway, yun nga parang naman itong mga bangko ng BDO, may mga ATM sila, hindi ka naman maka-withdraw. Nung nakaraang gabi, doon sa ATM machine nila sa Manggahan, hindi ka maka-withdraw, parang walang laman. Dito sa SM nag-try na ako sa unang machine, wala pa rin. Kailangan yata doon mismo sa may bangko nila. Pasko na Paano pa kaya pag Pasko na talaga mga dre, no? Na to? Hindi na mahulugang karayom, no? Parcel no, pre. Mga dre, ang hinahunting ko ngayon, puto dinuguan. Ako po, para akong buntis, naglalaway ako. Dito sa Goldilocks na lang mga dre, no? Dito mura-mura yata Meron daw sa Rasons. Kaya lang mas mahal doon mga dre, no? Dito na lang tayo. Nakakatawa talaga dito sa SM pag Sabado at Linggo Parang palaging may okasyon. Yun, dito pala Goldilocks mga dre. Butter puto. Sarap siguro yung butter puto mga dre, no? Lamig naman ito.
Hi, meron kayong dinuguan? Yes, sir. Magkano isang order? 120. Meron kang rice or yung dinuguan lang talaga, sir? Dinuguan lang talaga siya. Okay lang yan. Oo. Yun lang naman. 185, sir. Na a la carte na dinuguan. Sige. Ano yung may puto? No. Magkano? 185. Tapos, sir, kapag may puto, 205. Ilang pirasong puto yon? 2 pieces, sir. 2 pieces lang. Yes. Na ganitong klase? Yes, classic. Classic siya. Ano mas masarap? Classic o eto? Para sa'yo? Butter. This one. Okay. Okay. Eto na lang. Wala na pong Walang meron bang walang hindi naka-chilled? Lahat naka-chilled siya. Yun na lang yung lang yung dinuguan lang. Tsaka eto. Oo. Continuous po isang dinugan na lang, sir. Magkano? Balik 290.